Lumulutang sa itaas ng magulong lungsod, tinitigan ni Fang Yi ang mga pagsabog gamit ang kanyang galit na pulang mga mata. Nagtataka siya kung ang mga mananakop na dumadagsa sa Taishi City ay narito lamang upang nakawin ang bagong baba na throne. Nakatayo sa likuran niya, nilinaw ni Su Qingying na hindi ito eksaktong totoo. Nang unang lumitaw ang throne, ang reputasyon ni Fang Yi ang nagpalayo sa mga kaaway. Ngunit nang magsimulang kumalat ang mga tsismis tungkol sa kanyang kamatayan, naging matapang ang mga mananakop, na tinarget ang artifact, ang Spirit Association, at ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag niya na sinubukan lamang ni Yi na angkinin ang throne dahil nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa laban sa koordinadong ataking ito. Pagkarinig nito, ang aura ni Fang Yi ay sumabog tungo sa isang matayog na haligi ng apoy. Pinalawak niya ang kanyang pandama sa buong lungsod, tinukoy ang eksaktong lokasyon ng bawat kaaway at sumampang walang aitet-aira. Habang inilalabas niya ang kanyang mapanupol na kapangyarihan, ang mga sumasalakay na puwersa ay nanigas sa takot. Saksi sa nag-uumapo na pagpapakita ng lakas na ito, si Su Qingying ay pinagpawisan ng malalamig. Nanood siya sa gulat, pakiramdam na sa isang maikling sandali, si Fang Yi ay tila hindi na tao. Biglang naramdaman ni Fang Yi ang mga pamilyar na presensya na sumasali sa labanan. Nakita niya sina Jiang Lu, Jiro Urian, at ang mga kalyadong pioneer na lumalaban sa mga puwersa ng kaaway sa mga bahaing kalsada. Nakahinga siya ng maluwag na dumating ang kanyang mga kaalyado upang ipagtanggol ang lungsod, at napagtanto na ang sitwasyon sa lupa ay maisasalba pa. Ngunit ang kanyang ginhawa ay gumuho nang sumigaw si Lin Yi sa matinding sakit. Lumingon si Fang Yi at nakita ang kanyang pinsan na dumidire ng dugo, nahihirapan laban sa nag-uumapo na kapangyarihan ng Metal Throne. Sa pagmamasid sa kanyang paghihirap, alam ni Fang Yi na hindi niya ito masisisi sa padalos-dalos na pagkilos. Ang kanyang biglaang pagkawala at ang pagdating ng throne ang nagtulak dito na protektahan ang lungsod. Sa pag-alala sa kanilang pagkabata, nagpasya siyang iligtas ito, dahil alam niyang hindi niya mapatatawad ang sarili kung mamamatay ito rito. Dahil alam na dapat siyang kumilos agad, hinawakan ni Fang Yi ang nakasisilaw na asol na enerhiya ng throne. Sa pagbangga sa dambuhalang sphere ng purong lakas, idineklara niya na ang isang elemental attribute ay hindi makahaharang sa kanyang landas. Sa kabila ng pagtatamo ng pinsala mula sa Brazier, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Sinabi niya kung sa palagay ba ng throne na kaya siyang pigilan nito. Binigyan niya ng babala si Su Qingying na protektahan ang sarili bago siya padalos-dalos na sumugod ng direkta sa loob ng nakamamatay na domain ng artifact. Pinipilit ang kanyang limitasyon, pilit na lumalapit si Fang Yi. Nakatingin si Su Qingying sa gulat, natigilan sa kanyang walang takot na paglusob laban sa nag-uumapaw na lakas. Upang kontrahin ang mapaminsalang kapangyarihan ng throne, nag-activate ang healing technique ng system ni Fang Yi. Isang daluyong ng berdeng enerhiya ang bumalot sa kanya, hinihigop ang nakapaligid na sigla upang mabilis na pagalingin ang kanyang malalang pinsala sa bilis ng paglitaw nito. Naliligo sa restorative aura na ito, ngumisi si Fang Yi, na napunang sa wakas ay nahanap na niya ang perpektong pagkakataon upang gamitin ang life-giving technique na ito. Sinabi niya na ito ang mainam na pangontra upang makaligtas sa pagsalakay ng Metal Throne. Ang kanyang sapilitang pagpasok ay nagdulot ng isang dambuhalang pagsabog, na nagpadala ng isang nakasisilaw na haligi ng asol na enerhiya na hamati sa mga ulap ng bagyo. Mula sa malayo, pinanood ni Jiang Lu at ng iba pang defenders ang kalangitan ng may pagkamangha. Nakita nila ang ligaw na pagbabago ng enerhiya ng Metal Throne, nararamdamang purong lakas nito na nagbabantang tumusok sa kalangitan. Sa mga bahaing kalsada, pinagmasdan ng superior ng association ang pagtaas ng enerhiya. Sa pagkilala sa natatanging signature nito, alam niyang dumating na ang krusyal na sandali at inutusan ang kanyang mga tauhan na ituloy ang kanilang strategic plan ng walang pag-aalinlangan. Balik sa Epic Enter, tiniis ni Fang Yi ang unos ng enerhiya at lumapit sa nagniningning na asol na Metal Throne, na mapang-uyam na humihingi ng paumanhin sa pang-iistorbo. Ipinatong niya ang kanyang kamay ng direkta sa artifact. Na-detect ng system ang siksik na metal attribute at nagsimulang bumuo ng isang bagong teknik. Sa loob ng ilang segundo, hinigop ng kanyang dark energy ang essence ng artifact, at kinumpirma ng system ang tagumpay.
Nagkamit siya ng isang metal attribute technique na nagpaparami ng kanyang attack power, na nagbibigay daan sa isang atake na 3 antas ang taas kaysa sa kanyang kasalukuyang level. Bagamat ginagawa siyang vulnerable nito sa mga metal attack habang nasa cooldown, nagkaroon din siya ng skill na bigyan ng mga bagay o tao ng isang metal physique, na nagpapalakas sa kanila. Gamit ang nakuha niyang core power, pinagmasdan ni Fang Yi ang nagniningning na diamond-shaped construct sa kanyang mga kamay. Agad na pinili ni Fang Yi si Lin Yi bilang target para sa kanyang bagong implantation skill, at itinuro ang nagniningning na gintong enerhiya sa kanya. Bumaon ang core sa dibdib ni Lin Yi, na nagpuno sa kanya ng metal attribute. Naligo sa liwanag, ang kanyang nasasaktang ekspresyon ay napalitan ng mapayapang pagtulog habang ligtas siyang pinuprotektahan ng kapangyarihan ng throne. Samantala, nilusob ng mga rogue pioneer ang base ng Spirit Association. Ang kanilang pinuno, isang metal attribute invader na nagngangalang Li Mingguan, ay nakatayo sa mga guho, kinukutya ang mahinang depensa at hinihingi ang pagpapakita ng lokal na captain. Tumatawa siyang nagmamalaki na ang Taishe captain ay nawawala na. Nilate niya kung gaano kadesperado at karupok ang lungsod nang wala ang sealer upang protektahan ito. Sa loob ng sirang lab, binuhat ni Li Mingguan ang isang takot na researcher sa leeg. Ngumisi siya, nagtatanong kung nasaan na ang mga miyembro ng association at kinukutya silang sumuko na dahil lamang sa ipinagpalagay na patay na ang sealer. Nangangatog na nagtanong ang researcher kung narito ba ang mga mananakop para sa mga spirit crystals. Mabilis itong sumuko, at itinuro sila sa safe number 3. Nagulat sa kanyang mabilis na pagsuko, nagtanong si Li Mingguan kung natatakot ba ito sa parusa ng association. Umiyak ang researcher na ang pananahimik ay magreresulta lamang sa pagkabugbog sa kanya, dahil alam niyang mahahanap din ng mga mananakop ang mga kristal sa huli. Kuntento na ibinagsak siya ni Li Mingguan habang binubuksan ng kanyang mga tauhan ang vault, na nagsiwalat ng isang dambuhalang tumpok ng nagniningning na asul na spirit crystals. Nang makita ang kayamanan, binalaan niya ang lalaki laban sa anumang panloloko. Inutusan ni Li Mingguan ang kanyang mga tauhan na nakawin ang bawat huling kristal, na walang ititire para sa lungsod. Gayunpaman, sa kanyang likuran, ang pagpapanggap ng researcher ay naglaho at napalitan ng isang malamig na titig. Tahimik niyang minaliit ang mga sakam na magnanakaw bilang mga ignorante na bulag na naglalakad sa isang bitag. Sa pag-upo sa isang couch, binalak ni Li Mingguan na gawing permanenteng base ang lab. Binobola siya ng kanyang mga tauhan, na sinasabing ang metal throne ay nararapat lamang sa kanya at iginigiit na turuan ang mga lokal na pioneer ng isang malupit na leksyon. Tumawa si Li Mingguan, na sinasabing ang mga sinaunang artifact ay nagpapasakop lamang sa mga karapat-dapat. Buong kumpiyansa niyang itinuro na ang kamag-anak ng sealer ay hindi pa nasasakop ang artifact, na nagpapatunay na tinanggihan ito ng throne. Isang thug ang sumabat, na binabanggit ang mga chismis na ang pioneer ay isa lamang batang babae. Habang nagtatawanan ang mga lalaki at nagpaplanong i-ambush ito mamaya, isang umiikot na dark void ang tahimik na bumukas sa kisame sa itaas nila. Tumigil ang kanilang tawanan ng makarinig si Li Mingguan ng isang kakaibang tunog ng patak. Nalilito siyang tumingin sa paligid, iniisip kung may tagas ba ang kisame. Tumangala siya sa tamang oras para makita ang matatalim na tendrils ng itim na enerhiya na bumubuhos na parang ulan. Ang maitim na likido ay tumusok sa kanyang mga tauhan na sumigaw sa matinding sakit habang sinusunog silang buhay ng napaka-corrosive na enerhiya. Kalmadong bumaba si Fang Yi mula sa umiikot na mga anino. Sa pagkilala sa maalamat na pioneer, tinitigan siya ni Li Mingguan ng may ganap na takot, pautal-utal na sinasabing imposible ang kanyang pagbabalik. Sa pagtanggi na tanggapin ang realidad, itinuon ni Li Mingguan ang kanyang enerhiya sa isang nagniningning na asul na kamao. Marahas siyang sumugod pasulong, sumisigaw sa pagtanggi at hinihingi na malaman kung sino ang nangangahas na hamunin siya. Nang hindi umaatres, walang kahirap-hirap na sinalo ni Fang Yi si Li Mingguan sa mukha, na agad na nagpahinto sa kanyang pagsugod. Lumapit si Fang Yi at itinapat ang daliri sa kanyang mga labi, tahimik na inuutusan ang mananakop na tumahimik. Tinatitigan ng paralisadong pinuno gamit ang tumutusok na pulang mga mata, malamig na binigkas ni Fang Yi ang ganap na hatol para sa sinumang nanghihimasok sa Taishi City, kamatayan.